So, uulitin ko, bakit ba ang tao nagtatrabaho? Bakit ba ang tao nag-iimpok? Para yumaman. Pero kung iisipin mo, sinabi ng Diyos, ano sabi niya? Ano mapapalang tao? Makamtan man niya ang lahat ng bagay. Kung kapalit naman ito, buhay niya ay mamwala. Diba? Ulitin ko, meron akong gustong basahin dito, hindi ko lang makita. Ito pa. Hinapin ko lang, mga kapatid. Teka lang. Sinabi sa atin ni Lord, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. 1 Timoteo 6:17-19. Huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masagana nagkaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan sila makakapag-impok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. So, ibig sabihin ng Diyos sa atin, kung ating pag-ugnay-ugnayin, lahat ng salita ng Diyos ay para sa kaligtasan ng tao. At ito ang katotohanan. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, yan ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Maliligtas tayo kung makikinig ka, kung ikaw ay susunod, kung paniniwalaan mo. Kaya nga sinabi ni Lord, mapalad ang tao nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Pag nakinig ka ng salita ng Diyos, mapalad ka dahil nakalaya ka sa kasalanan. Naging matalino ka. Na hindi ka naniwala sa tukso ng dyablo, sa kasamaan ng sanlibutan. Di ba sabi niya, ihandog niyo ang inyong sarili na kalugod-lugod sa Diyos at banal. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid niyo kung anong ganap at tama at kalugod-lugod sa Diyos. Paano mo mabatid ang tama at kalugod-lugod sa Diyos at tama kung ikaw ay kumakampi sa mali, kung ikaw ay naniniwala sa kasinungalingan o sa mali. Hindi mo mabatid ang tama at kalugod-lugod sa Diyos kasi mas pinaniwalaan mo ang kasinungalingan at ang mali at ang kasamaan ng sanlibutan. Diba? Kaya sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Kasi bakit? Kung aayon ka sa takbo ng mundo, kasi ano ba sinasabi ng mundo? Ay, kailangan pagtanda mo, mag-ipon ka para pagtanda mo, marami kang pera. Alalahanin mo ang kayamanan sa lupa na uubos, nabubulok, inaamag, nasisira. Kaya nga sinabi ni Lord sa atin, di ba? Basahin ko lang. Wala tayong dalang anuman sa libutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakay, dinaramit. Ang mga nangnasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangarin. Magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng magkamalan sa lapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Diba dahil sa paghahangad ng magkamalan sa lapi, may nalayo sa pananampalataya, nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Paghihirap ng kalooban, naghihirap ang kalooban mo kasi nanghinayang ka na wala ang 1 milyon mo. Sa totoo lang, mawawala naman talaga ang pera kasi ang tao mamamatay. Iiwanan mo naman talaga yan. Kaya nga ayaw ng Diyos na ang tao mamatay na walang ginawang kabutihan. Kaya para sa Diyos, mawala ng salapi sa kapatid, sa kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa tagong. Paano nga amagin? O tinago mo. Saan mo tinago? Naging bilyones. Inamag lang, namatay ka kinabukasan. Nasayang. Imbis na ginamit mo na sa kabutihan o tinulong mo na sa magulang mo na walang pambiling gamot o sa kapatid mo o sa kamag-anak mo, sa tita mo o lalo na sa lingkod ng Diyos, tinulong mo. Hindi sana naging kayamanan mo sa langit upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan pinagpapait ng tao ang buhay na walang hanggan sa kayamanan na nabubulok, na nauubos. Yun naman ang irreal, nakikita natin. Bakit ba ang tao nag-aaway-away? Dahil sa pera, dahil sa lupain. Pero kung alam naman ng tao na yan nabubulok, nauubos, hindi ka gagawa, hindi ka mandadaya, hindi ka manggugulang, hindi ka mga apak, hindi ka mga api, hindi ka mga ngamkam.
bagkus magiging makatarungan ka. Amen? Kasi sabi ni Lord, nagkamalan sa salapi, dahil sa paghangat na magkamalan sa salapi, may mga nalayo sa pananampalataya, dahil paghangat niya ng salapi, hindi na siya nakapagsimba. Hindi na siya naka-attend ng Sunday fellowship, which is napakahalaga, para ang tao hindi maging hangal. Alalahanin natin, ang ginawa ni Jesus, sinabi niya sa mga alagad niya, napakahangal niyo, bakit di niyo mapaniwalaan sinasabi ng Diyos? Ang mga sinasabi ng Diyos, at ng mga propeta, at bakit din yun mapaniwalaan sinasabi ng mga propeta? Anong ginawa ni Jesus? Ipinaliwanag niya. Ang sinabi ni Jesus, ipinaliwanag niya ang buong kasulatan. At pinagpirapraso ang tinapay. At doon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala si Jesus. Para pala mabuksan ang ating mga mata at maunawaan at mapaniwalaan ang salita ng Diyos. Napakalaga pala magsimba. Napakalaga pala dumalo sa Sunday fellowship. Kasi doon pinapaliwanag ang kasulatan. Paano kung wala kang oras magsimba? Paano kung wala kang oras dumalo sa piging ng Diyos? Sunday fellowship. Kaya nga iniutos ng Diyos sa ikatlong utos, ipangiling mo ang araw ng pamamahinga. Kasi kung tayo nag-aaral ng 10 taon, 20 years, para sa Diyos, isang araw lang, hindi mo binigay. Kaya ang taong mangmang. Diba? Pag ang taong hindi nag-aatin ng klase, nahihirapan siya mag-cope up. Lalo na rin sa Diyos. Kung hindi mo kaya, kung hindi ka nakapagbigay para kay Lord ng isang araw, minsan iba-iba na ang kulay ng buhok, hindi pa marunong magbasa ng Bible. Minsan ang tao, matalino nga sa lupa, pero pagdating sa salita ng Diyos, ayaw pakinggan, ayaw paniwalaan. Akala niya nagsasayo ng oras, pero hindi niya alam. Itong pinakamalaga. Dahil sinabi ni Lord, mga tuyong kalansay, dinggin nyo ang salita ng Diyos. Amen? At hihingahan ko kayo. Lalagyan ko kayo ng litit at laman at mabubuhay kayo. Hindi lang yun, sinabi lang sa mga nakikinig ng kanyang salita at nananalig sa Diyos, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dating ang panahon na kahit ang mga patay ay maririnig ang salita ng Diyos. At sila ay, at kahit at huwag nyo itong pagtakhan. Dating ang panahon na kahit ang nasa libingan ay babangon. Bakit sila babangon? Dahil nga bubuhay sila, pinahalagahan nila ang sumunod sa Diyos, ang makinig sa salita ng Diyos. Kaya nga sa aming buhay, kahit nahirap, ako, tinanggal ka sa, di ba? Kaya nga yung pananalig kay Lord, yan na magiging talino mo sa buhay. Yan na mag-uudyok sa'yo na gumawa ng mabuti at magsimba at sumunod kay Lord. Kaya nga napakalaga ng Sunday fellowship. Ako tinanggal, sabi nga, di ba? Kung tayo magiging matalino, malalaman natin ang tama. Tulad sa buhay mo, halimbawa, tinanggal ka sa trabaho, inagawan ka ng posisyon, ninakawan ka ng posisyon. Kung ikaw matalino, hindi ka magmumukmuk. Katulad ng pinaisip ni Lord na okay lang, hindi ko madadala sa langit ang posisyon. Ang mahalaga, makarating ako sa langit. Yan ang matalino. May iba na nawalan lang, nanakaw lang, pati siya nawala na. Kasi bakit? Akala niya kayamanan niya nasa lupa. Hindi niya alam, mauubos, mawawala, lilipas, at masisira lang. Na ang tunay na kayamanan ay nasa pag-ibig, pananalig sa Diyos, nasa paglilingkod sa Diyos, upang makagawa ka ng kabutihan sa kapwa. At yan ang madadala mo sa langit, upang makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Lord, pakinggan nyo, ito kayo mayayaman, tumangis kayo tumagulgol dahil sa mga kapigatian darating sa inyo. Bulok na inyong mga kayamanan at kinain ng tanga inyong mga damit. Kinain ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang di iyan ang maging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na uubos sa inyong laman, yan ang kayamanang inimpok nyo para sa mahuling araw. Sumisigaw laban sa inyo
ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng may kapal ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mag-aani sa inyong inapi. Nagpakalayo kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan niyo sila at pinatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Amen? Kaya sa ating lahat, malaman natin, maging matalino tayo, malaman natin na ang kayamanan, ang tunay na kayamanan ay nasa langit, wala sa lupa. At kung alam ito ng tao, hindi ka manghihinayang magbigay ng oras panahon mo para sa Diyos. Hindi ka manghihinayang tumulong at magkawang gawa at magbigay. Dahil yan ang tunay na kayamanan. Huwag mong hangarin ang mga bagay na nabubulok na sisira na uubos. Ang hangarin natin ay ang buhay na wala hanggang sa langit. Yan ang tunay na kayamanan. Kasi, titignan mo yung reality ng buhay. Gaano ba kaiksi ang buhay ng tao? 100 years. At sa 100 years na yan, sabi nga ng Diyos, mahaba ng 70 singkad kumpara sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. 70 years. Huwag mo kaya na sayangin ang buhay mo. Sa pagtatrabaho, pag-iimpok, after all, mamamatay ka na wala ka na impok para sa langit. Ang lahat ng ipinaghanda mo ay mga kayamanan na nabubulok. At yun yung pera, lupain, o anuman posisyon, kapangyarihan, nalilipas din. At yung hindi lilipas ay hindi mo pinahalagahan. At yun yung ating kaluluwa. Pinabayaan mo maging malnourished dahil hindi mo pinakain ng salita ng Diyos upang ituro sa atin ang tama at katotohanan. Ano yan? Na mas mahalaga manalangin. At sa pananalangin, hindi lang manalangin. May mataas na panalangin at yung pagsisimba. At yung panalangin na kung saan pararangalan mo ang Diyos. Yung Sunday, yung mga worship kay Lord. At yung Sunday fellowship. May panalangin na individual sa bahay. At sabi nga ng Diyos, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa piging ng Diyos kung saan ko kayo pinalalakas. So, kung tayo nanalangin individual sa bahay, mahalaga yan. Pero, huwag din nating pababayaan na mas mahalaga rin ang dumalo tayo sa piging ng Diyos upang lumakas tayo. Lumakas ang ating pananampalataya. Kasi si Yesu Cristo, hindi naman siya dito na lang ako sa langit. Papatawarin ko na yun. Papatawarin ko na lang. Hindi. Bumaba siya sa lupa para humayo ipangalan sa salita ng Diyos. Tapos ikaw na tao, dito lang ako sa bahay. Pero wala naman yun. Hindi. Kung si Jesus ka mula sa langit, bumaba sa lupa para humayo ipangalan sa salita ng Diyos. Ikaw makikinig ka na lang, tamad ka pa. Samantalang yung lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos na pinadala ng Diyos, halos buhay niya ay sakripisyo para lang may pangalan sa salita ng Diyos. Kaya nga sa atin, di ba? Every Sunday, may Sunday fellowship tayo. 2 o'clock hanggang 5 sa Santo Domingo, St. Martin de Porres Hall. Kung hindi man sa bahay ni Cecil, sa 14th Florentino Street, Santo Domingo, Quezon City. At hindi lang yun, meron tayo every Saturday sa Radyo Veritas. Ulitin ko, din naman kami mayaman. Pero dahil pinakita ng Diyos sa amin ang kahalagahan na ipangalan sa salita ng Diyos, maparadyo man, kahit walang-wala kami. Kasi malaking gastusin, kahit sa radyo, sa media. Kaya nga, kumakato kami sa lahat. Please, support our missionary words of God, our ministry of preaching. Maliit, malaki man. Pag ito ay pinagsama-sama, isa kayo sa naging biyaya sa lahat ng tao. Na sino man nakapakinig ng salita ng Diyos through radyo, through social media,
naligtas na sila sa kamatayan kung sila naniwala at sumunod at nakinig. Kaya huwag mong hayaan na dahil lang sa pera, hindi mo magawa ang misyon na pinagagawa sa iyo ng Diyos. At yun ay tumulong ka, magkawang gawa ka, magbigay ka. Dahil yan ang tunay na kayamanan na hindi lilipas, na hindi aamagin, na hindi masisira at mabubulok. Yung ating pag-ibig, panalangin, pananampalataya, paglilingkod, at pagkakawang gawa. Lalo na sa gawain ng Diyos at sa lingkod ng Diyos. At sa ating mga magulang, sa ating kapwa, at sa mga mahihirap. Amen? Kaya sa ating lahat, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay mapahamak at mabulok ang ating katawang lupa. Gusto niya mabuhay tayo forever, yung buhay na walang hanggan sa langit. Kaya kailangan nating maniwala at makinig sa Diyos, sa Kanyang salita, at sumunod at maglingkod at gumawa ng kabutihan na magliligtas sa atin sa kamatayan, kapamakan at sama-sama. Amen? Kaya ngayon, hingin natin ang tulong ng Diyos. Sawitin natin ng Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Lord, nadalangin ko sa iyo ang lahat ng noon nakikinig. Si Immaculate Bondok, Anita Bondok, si Francis Maderal. Ganyan din po, Lord. Dinadalangin ko sa iyo ang lahat na nanood, nakikinig. Ipagkaloob mo sa kanilang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. At ganyan din po si Anne Heponia Limson. Pagpalain mo po siya, ipagkaloob mo sa kanilang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala na mula sa iyo. Si Aris Oliver. Pagkaloob mo sa kanilang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. At ganyan po, Lord, si Anita Bondok, hipuin mo siya mula ulo hanggang talampakan. Pagkaloob mo sa kanya ang biyaya, pagpapala na mula sa iyo. Kagalingan, kalakasan, mabangbuhay, pagpapala, Panginoon. At Lord, iligtas mo siya sa namang masama, sa namang kapahamakan. At nananalig kami, Lord, for protection mo siya, ipagtatanggol. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ganyan din po, Lord, ang lahat na nanood, nakikinig. Ipuin mo mula ulo hanggang talampakan. Cecilia Gabino, Chodolfo Gabino, pagpalay mo po siya, pagkamas ka ng kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala na mula sa iyo. Si Teresita Bondo, pagkamas ka ng kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Gandi po yung lingkod, Sister Annalyn Bondo, pagkalamang katarungan sa iyong lingkod. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, si Immaculate Bondo, si Girly Jair, pagkaloob mo sa kanila ang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala na mula sa iyo. Si Pulquero, si Marilyn Bondo, at ang lahat, Panginoon, 10 ng aming mahal sa buhay. Pagkaloob mo kagalingan, kalakasan, mahabang buhay,
pagpapala na mula sa iyo. Amen. Glory be. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Ang lahat ay magpuri. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. Release the healing power of Jesus. Receive the healing power of the Holy Spirit. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli, kami po'y kumakatok sa inyo ang nais na magtumulong sa ating gawain kay Lord, sa ating hearing program sa Radio Veritas tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang title, Ang Salita ng Diyos, Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay. Maaari po kayong tumulong at magbigay o mag-sponsor, mag-advertise, or you can send sa ating GCash number 0915-487-7762. Ang lahat po na yan ay para matustusan ang ating gastusin sa ating healing program sa radyo. Amen? Yan po ay para kay Lord, hindi po para sa akin. At ganun din po sa lahat, please follow our Facebook page, Ang Salita ng Diyos, Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay. Help us to reach 5,000 followers. Upang na sa ganun, magkaroon tayo ng monetize at meron tayong mga may pambayad tayo para sa ating healing program sa radyo. Nawa, supportahan niyo po. Please follow us. Our Facebook page, Ang Salita ng Diyos, Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, to help us to reach 5,000 followers. Amen? Kasi ngayon, nasa 100 plus pa lang po tayo. Kung yung iba, di ba, nasusuportahan natin ang mga chismisan, million viewers, million followers. Sana, suportahan nyo ang Diyos. Suportahan nyo ang lingkod ng Diyos. Alam nyo na kailangan ng tulong. Lalo na ako'y ordinaryong tao lang. Pero pinagsisikapan ko na may pangaral at may pahayag ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Huwag nating hayaan na dahil lang sa pera mawawala. Hindi tayo makakasunod kay Lord. Amen. Gamitin natin ang lahat ng ating resources para kay Lord at para sa kabutihan. Yan ang tunay na kayamanan. Amen. Kaya sa lahat, marami pong salamat sa inyo, sa inyong panonood, pakikinig. Hanggang bukas po, samahan niyo po ako. Amen. Ito po ang iyong kapanalig, kapatid, Sister Annalyn Bondok, na muli nagsasabi, sumainyo ang katotohanan, ang pagpapala, ang biyaya ng Diyos. Amen. God bless us all. Marami pong salamat sa inyo, sa lahat. Amen. Thank you, Lord God. Amen.